Baka naman handshake yan. Malayo rin kayo, hindi rin pwede. Yung po. Sige, panonorin kita sa mga kapatid. Opo, bukas po. Malaking ka David ng Diyos, kapatid. Salamat sa Diyos sa iyo, sa nangyari na ikaw ay naka-anib. Opo, maraming salamat din po sa Diyos. Masaya kami dito sa Parañaque ngayon, Brad Joseph. Kami man po. Akalain mo. It's a spectacular event. Unexpected, Brad Joseph. Opo. That is one step, na talaga, giant step towards attainment of the truth. Ayan. Totoo yan, Brad Joseph. Kaya, salamat sa Diyos ulit, kapatid, at ikaw ay naging kapatid namin. Salamat sa Diyos din po, kapatid. Okay. Thank you po, Attorney Rosal. Isang INC sa Valenzuela City, Joel Arcontin. Sa line 3, Brother Joel, magandang gabi po. Magandang gabi po. Opo, good evening. Sige po. Tatanong ko lang po kay Ka Abner. Dati ko po siyang kasama sa Mindanao, sa Tagum City. Alcontin po ang apelyido ko. Opo, ang tatanong ko po lamang sa kanya, dati ko po siya nakasama sa San Vicente at saka sa Mabuhay, sa hirap at ginhawa sa pagdodoktrina, na naglalakad kami ng almost 12 kilometers kapag ka nangasiwa siya sa kabilang pagsamba. Yun ba ay naalaala niya pa? At Naalala niya? ang tanong ay, Naalala niyo pa raw po ba yun? nakatulog pa ba siya sa ginagawa niya ngayon? Ay, sasagutin Yun lang ko po. na. Sige po, Brother Joel. Brother Joel Alcontin, kapatid ka ba ni Bert Alcontin? Kasintunog po ng apelyido, yes. Pakiulit lang po yung tanong po ninyo, kapatid. May minsan na magkasama tayo sa lokal ng San Vicente, Laak, Opo. at saka sa Mabuhay, na nilalakad natin ang layo nun. Pag nangasiwa tayo ng pag nangasiwa kayo ng pagsamba sa kabilang lokal, sa hirap at ginhawa, nagkakasama tayo, at alam natin ang ating sinasampalatayanan. Ngayon, makakatulog ka pa ba ngayong gabi? Yun lang po. Ay, oo, talagang himbing na himbing po, kapatid. Napakaganda po ng tanong ninyo. Sa totoo nga po, mula nang ako'y nabautismuhan, hanggang kagabi, himbing na himbing po, Brad Josel, ang tulog ko. Masarap ba Dahil talaga? payapa po Ayan, yung tanong po ninyo, kung medyo man may iba kayong ibig tukuyin, pero ang sagot ko sa inyo, yung makatulog ba akong mahimbing? Talagang himbing na himbing po. Yan ang aking masagot. Pero kung tinatanong mo yung pagsasama natin doon sa San Vicente Laak, na yan, kung ikaw ay yung Joel Alcontin, hindi Alcontin, na nakilala ko noon, talagang ikaw mismo nakakaalam sa hirap at pagod ko. Yan, dati-rati nung dyan pa ako, na kasama pa tayo sa reliyong iniwanan ko. Ngayon, kung masasabi natin na ang tanong mo ay makakatulog pa ako, wala sigurong rason na hindi ako makakatulog. Wala akong takot kasi na ihayag yung katotohanan. Yung aral na pinagmulan ko, lakas loob kong sinasabi na walang anumang bahid ng pag-alinlangan, kaya iniwan ko nga sapagkat wala sa katotohanan. Kaya himbing na himbing ang tulog ko, kapatid. Yan ang sagot ko dyan, Brad Joel. Hello? Hello. Sige po. Hello, yes. Bukal po ba sa puso ninyo yung ginagawa ninyo? Hindi lang po ba dahil sa meron tayong nagawang pagkukulang at kasalanan? Like nung nandun tayo sa Diwalwal, adi po ba is meron din tayong nagawang mga pagkukulang doon? Sige kapatid, lahat. Sige po, tuloy Alam po. natin lahat yung mga pagkukulang natin. Di ba yun ang nagiging mga dahilan natin? Kung isipin mo yung mga pagkakamaling nagawa ko bilang tao doon sa Laak, mula dyan sa Laak hanggang sa Diwalwal, ito masasabi ko, kung doon sa puntong yun, ako'y bumaliktad, bakit umabot pa ng halos yun ay taong 1986? Ano po? Bakit umabot ng 2005? Kaya yung sinasabi mo na dahil pa sa pagkukulang at pagkakasala, sabi na sinabi ko kanina, mga personal na yan. Ikaw ga na masasabi nating nagtatanong, tao ka rin nagkakamali din. Kaya kung ang ibibelta mo sa akin, yung mga pagkukulang at mga pagkakamali na nagawa, hindi kasi pinagtatalunan dito yan
sapagkat ako'y tumanggap ng bautismo, lahat ng pagkakasala na nagawa ko, ayon sa aral na tinanggap ko'y napatawad na yan. Kaya ang ating pinagtatalunan dito, magtanong ka kapatid, dahil ikaw pala ay kakilala ko, kaibigan, kasama ko pa, doon ka magtanong sa aral, kapatid. Ibig sabihin kasama, ministro po ba ito? Hindi po, hindi po. Nagtanong ako kung ito ba yung kapatid ng ministro. May kasama kasi akong ministro doon na tagapangasiwa na rin na si Roberto Alcontin. Opo. Ayan. Kaya hindi ko lang matiyak yung sagot niya kung kapatid ba siya ni Bert Alcontin. O, tuloy po kapatid. So, yun nga po, ang akin lamang ay alam naman niya ang totoong aral. So, kaya mo bang paninindigan ngayon na si Kristo ay Diyos? Kaya mo bang banggitin ngayon na si Kristo ay Diyos? Oo, si Kristo ay tunay na Diyos. Banggit ngayon na kaya mo bang magsabi ka sa television ngayon na ang iniligtas at ang tinubos ng dugo ay ang Iglesia ni Kristo at hindi ang Iglesia ng Diyos o YHWH? Kaya mong panindigan yun? Makinig ka kapatid, makinig ka. Napakasimple yung tanong mo. Akala ko kasi napakahirap. Kaya ko bang sabihin na si Kristo ay Diyos? Diyos? Hindi lang Diyos ang isasagot ko dyan. Kaya kong sasabihin sa harap ng madla na ang pananampalataya ko ngayon, si Kristo ay tunay na Diyos. Ikalawa, yung sinasabi mong tanong, na hindi ko makupat yung ikalawang tanong niya. Yun daw, tinubos ay hindi Iglesia ni Kristo, kundi Iglesia ng Diyos. Ayun. Ganun po. Yung sagot mo na, pwede ko bang sabihin na ang tinubos ay ang Iglesia ng Diyos at hindi ang Iglesia ni Kristo? Abay, nakasulat sa Biblia yan. Ang tinubos ay ang Iglesia ng Diyos. Gawa 20:28 po yan. Wala tayong mababasa, maliban na lang sa doon sa lamsa. Na Church of Christ, which purchased with His blood. Yun. Pero kung, kahit may Biblia ka dyan kapatid, basahin mo sa 20:28, diyan mo mababasa. Kahit sa English, na nakasulat, Church of God, ang tinubos. Yun. Pero speaking, nabanggit nyo yung lamsa, makasabat lang po akong kapiraso. Paintulot niyo, Brother Abner, ha? Na 28 ng gawa, lamsa version. Church of Christ. Doon sila tumatakbo. Bakit hindi ko po yata naririnig na binabasa nila ang Roma 9:4-5 sa lamsa version? Ayun na nga'y isang bagay na maaring siguro kung sagan ng akin, maging ako hindi ko pa rin nabasa yan. Pag binagamit kasi yung lamsa kapatid, Josel, yung kaagad yung 20:28 lang. Yun ang karaniwan talaga. Pero wala na kayong ibang gagamitin talata? Wala na po. Yung pag ginagamit na talagang ang tinubos ay ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ, lamsa kaagad na mabasahin. Opo. Kasi kaya ako naman banggit sa inyo. Ito naman madalas ding itanong kay Brother Eli kasi. Yung pong salin ni lamsa, pagdating dun sa Roma 9:5, yung Kristo kasi na kinikilala ni lamsa na inilagay niya doon sa 20:28 ng gawa, hindi naman Kristong tao eh. Ang nakasulat po sa translation ni Lamsa sa kanyang ginawang translation sa 9:5, ito po ang mamabasa natin sa paniniwala ni Lamsa kung anong klaseng Kristo yung tinutukoy niya sa 20 at 28. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to whom are due praises and thanksgiving forever and ever. Amen. Yung kinikilalang Kristo ni Lamsa, hindi Kristong tao. Opo. Kristong Diyos. Kaya po, kayo man pala umaamin, pagkahawak nyong version na salin ni Lamsa nga, 20:28 lang ng gawa ang binabasa nyo, pero hindi kayo bumabasa ng 9:5 ng Roma. Totoo po yan. Conflict po kasi yun eh. Kasi kung isasalin mo ng ganon, Iglesia ni Kristo, palagay mo na nakasulat sa 20:28. Yung palang Kristong tinutukoy niya, Kristong Diyos, Iglesia ng Diyos din yun. Di ba? Hindi po ba? Opo. Yan po yung medyo sinasabi nga natin, kapansin-pansin sa paraan ng pakikipagdebate man, kung nakikipagdebate pa, tungkol dyan sa mga talata na yan, ang Iglesia ni Kristong tao. Hindi nila babasahin yung 9:5 po ng Roma na yan. Sa Lamsa. Kasi Diyos si Kristo eh. Opo. Pero totoo, ngayon ko lang narinig yan, Brad Josel.